Hello guys! Welcome back po sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin ay subscribe na po kayo and hit the notification bell para sa mga susunod ko pang useful tips and uploads. Today ay excited ako kasi itong mga cakes na ito ay na fresh na galing ng Binyan na dineliver dito sa akin. Ngayon lang ako ulit makakapag-cake review for a very long time. Galing ito sa famous chef na isa sa mga pinapanood ko ngayon kay Chef RB Manabat ng Binyan. Yan. So, yung sikat na pastry chef ngayon. So, ngayon, nandito sa harapan natin ito, 4 na klase ng cakes and isang bibingka. Kasi isa rin daw to sa mga famous na pinupuntahan doon. I got all of this for 890 pesos. Lahat-lahat. Buti na lang na-catch ko yung yung kapitbahay namin nagpasabay today. Nagpasabay ng cake delivery today. Ayan, kaya sinamantala ko na. Hindi ko nakuha lahat ng mga flavors ng cake niya at marami. Hindi rin ako nakakuha nung yung meron kasing yung multiple flavors sa isang cake, pero masyadong marami kasi. So, pinili ko na lang yung mga pinaka-paborito ko ron. First is itong red velvet cake. And then, the second one is itong, ano ang pangalan nito? Choco Blackout Cheesecake. It's 190 pesos. Si Red Velvet, 190 pesos din. Si Cashew Sans Ribal is 180 pesos. Si Ube Cake is 180 pesos. And then, si Bibingka Galapong. Ito yung pinaka-plain nila. Marami kasing klase ron, pero yung pinaka-plain na yung pinili ko para ma-taste natin talaga yung pinaka-plain and simple kasi usually nandyan yung lasa. Walang masyadong mga borloloy. 150 pesos. So, yun yung mga nakuha natin at titikman natin today. So, ayun. So, umpisahan na natin. Huwag na natin patatagalin. Okay, so now our first cake to try is itong red velvet cake. Ayan, kasi mahilig ako sa yung may mga cream cheese filling. Ang isa sa mga paborito kong cake, yung sa Contis na black velvet, na feature na natin yun before. Pero ito ay red velvet naman. Tikman natin, marami rin akong ibang natikman na ganito. Tignan natin kung similar yung taste or mas better. Yan, kuha tayo. Kilala nyo ba guys si Chef RD Manabat? I-search nyo siya, tapos panoorin nyo siya, nakakaaliw kasi siyang panoorin. Natutuwa ako sa kanya kasi nakakaaliw siya. Hindi siya mayabang. Tsaka ang dami nyo matututunan, hindi lang sa baking, pati nyo sa kanyang pagluluto. Isa pa para makapagbigay ako ng tamang commentary. Okay. Ang masasabi ko dito sa first cake na natikman natin, light lang siya. Hindi siya heavy. Usually kasi yung ganitong itsura ng cake, ang ina-expect ko yung heavy talaga. Yung sponge niya is parang light lang. Tamang-tama lang. Yung tamis niya is tamang-tama lang. Tsaka yung ratio ng filling dito sa pinaka-cake is hindi overwhelming. So, tamang-tama lang siya para sa akin. Masarap siya. The sweetness is just enough. Hindi siya masyadong matamis. Wala kang nalalasahang parang grainy na parang sobrang tamis. Yun kasi yung sakit ng karamihan sa mga cake. Yung pagkainano mo parang lasang asukal o may sabit ng asukal sa dulo. Ito is tamang-tama lang yung timpla nung pagka-red velvet niya. Which I like. Ayun, So, that's my comment for this first cake. Masarap siya. Tsaka tamang-tama nga yung ratio para sa akin. Okay? Next one natin is itong cheesecake ito eh. Not like this one, sponge cake. This one is cheesecake naman na chocolate blackout. Sana tama yung sinabi ko. Yung version nila ng cheesecake. So, tikman na natin. As I can see, yung first layer niya, ito yung may parang cream cheese filling. Yung second layer is sponge cake na chocolate cake. Kung di ako nagkakamali. Tapos yun nga, meron siyang parang mousse dito sa ibabaw na topping, tsaka mga chocolate shavings. Tikman natin na siya whole.
Mm. Interesting to ha. Ang sarap nung ano niya. Pag tinikman mo siya ng isang perfect bite, ang sarap. Ang smooth niya. Tapos tama-tama lang yung pagka-creaminess niya. Yung pagkakaano nito, pagkaka-combine ng sponge cake dito sa may cream cheese filling, ang sarap. They complement each other. Kumbaga, okay siya. Hindi siya nakaka-overwhelm. Ayun. So, para sa akin, so far, winner itong number 2, ha? Ang sarap. Lagot sa akin to mamaya. Pero again, yun nga, meron pa tayong kailangang tikman na iba. I-ano ko lang saglit yung fork natin. I-clean ko para medyo clean sa taste itong next cake. Our next cake is ube cream cake. So, cake siya. Hindi ko lang sure kung bakit cream cake. Baka cream-based siya or sponge cake din kaya combination. Kung napapansin niyo medyo nag-collapse siya. Yung composition niya, kumbaga ito mas nag-stay sa shape itong dalawa. Ito is super malambot. So, I guess this is super light. Ganun siya. At saka yun nga, baka kaya ube cream cake is because baka cream-based siya. Tikman natin. Ayan, ngayon pa lang, sa pag-slice pa lang, is very, very light. Ayan, ito siya. So, I guess it's right. Very light nga po siya. Yung flavor ng ube, nagka-come through siya as ninunguya mo. Kumbaga, lumalabas yung flavor ng ube sa huli. Inom lang tayo para ma-cleanse yung palate natin. Hindi siya overwhelming. Tapos yun, para sa akin, very, very light. Yun yung pinaka-mapapansin ko sa kanya. Very, very light and creamy. Ayun. Yun yung ating ube cream cake. And then, ito sa cake natin, ito yung last one. Kaya ako kumuha ng ganito para variety. Alam niyo yun, merong sponge cake, merong cream cheesecake, and then cream cake. This one naman, isa sa mga in-order ko doon kay Chef RB is ito, cashew sans rival. The plain, simple, classic cashew sans rival. Yan. So, actually, pinanood ko ang recipe nito kay Chef RB kung paano niya gawin. Pero kasi ako, aaminin ko sa inyo, hindi naman ako baker. Hindi ako baker talaga, but ewan ko ba, super appreciate ko yung mga ganitong klaseng cakes kasi. From time to time, nakikrave ako talaga ng masarap na cake. So, tikman natin yung kay Chef RB. Medyo lumambot na kasi binyahe pa ito from Binyan. As in, from Binyan, binili kanina, dineliver dito. So, ayun, I feel lucky naman. Ang dami ng flavor, di ba? Kaya sa isang flavor lang, sa isang cake, nakakuha ako ng iba't ibang flavor. Ayan, ito yung sans rival. Tikman natin, ha? Ano ba? Alam niyo yung ganito naman sa expect na natin sa sans rival. Yung may saltiness. Tapos may sweetness din siyang sa dulo. Very classic lang. Ganito lang kasi yung gusto ko sans rival. Talagang straightforward na sans rival. Very classic. Para sa akin, wala namang parang kakaiba sa kanya. Pero masarap siya. Kung ano yung classic na ine-expect ninyong sans rival, classic sans rival, it is. So, yun siya. Dito tayo sa cakes muna, ha. Kung magbibigay ako ng commentary about dito sa mga cakes na tinikman natin, we'll go to to bibingka later. Pero kasi para sa akin, wala naman siyang comparison dito sa apat na ito. So far, masasabi ko, marirecommend ko, ha. Talagang magaling. Magaling yung mga recipe ng cakes ni Chef RB. Pero
for this batch, for me, the winner is etong ano nga tawag sa kanya? Choco Blackout Cheesecake. Para sa akin ito. Kung meron ako marirecommend sa inyo na pag pumunta kayo doon, huwag niyong palalampasin ito. And of course, the Sans Rival. Kasi talaga namang favorite namin ito. No question na doon. Pero, dito sa mga kakaibang flavors na ngayon ko lang natikman, actually, ito kasi ube. Na-curious lang ako. Lagi ako nakakakita ng mga ube-ube na cake. Kasi hindi naman ako nakakatikim. Kasi yung mga family ko, hindi masyado mahilig. Kaya I took the chance na umorder nitong ube cream cake. Okay lang naman, very light. Pero ang para sa akin, yung talagang pinaka tumatak ito, lalaban to sa mga Starbucks na cake. Para sa akin. Itong Choco Blackout Cheesecake is the best for me, for this batch. Though masarap silang lahat. Para sa akin, masarap lahat. Pero the best sa texture, sa lasa, sa contrast, nandito lahat. Ayan. Kasi nga, meron siyang parang mousse sa ibabaw, may cheese, may cream cheese filling na maasim-asim, tapos meron ka ng chocolate sponge sa ilalim. Ay, panalo. Panalong-panalo sa akin. Okay? And then, after this batch, I took the chance na rin, guys, na umorder nitong kanilang classic bibingka. Ayan. Ngayon kasi dahil nga kararating lang nito, nung talagang sinamantala ko ng iba vlog ko ito, na kararating para freshly baked, okay pa yung quality niya, titikman natin kung ano ba itong ano. Kasi nakuha ko yung kwento ni Chef Arlie, share ko lang. Sabi niya kasi, meron daw silang in-orderan dati ng bibingka sa niya na parang nag-iba yung taste. So, sila nung kapatid niya, they come up with the trial and na mag-come up na ganitong version nila ng bibingka. At isa ito sa mga best seller nila. Yun lang, sa nakita kong menu, may mga iba't ibang klase. Pero ito ang classic, yung aking in-order. Just to taste ba? Para madali namang umorder ulit kapag natikman mo na, diba? So, ayan yan. Ayan, pakita ko sa inyo guys meron siyang cheese sa ibabaw. Tapos, siya, generous yung kanyang red egg. Nakikita nyo ba? Wala akong point of comparison nitong bibingka na ito kung hindi yung mga bibingka na nabibili natin kapag Pasko sa mga simbahan. So, hindi ko lang alam kung ano ang kaibahan nitong bibingka nila Chef Arlie. So, ayan yan ha. Titikman natin. Saktong-sakto may kasamang cheese ito, may kasamang red egg. Laki, no? Sige na nga. Masarap siya. Ang masasabi ko lang, yung ina-expect natin na ganitong klaseng bibingka, kasi yung mga nasa simbahan, ang masasabi ko lang po, yung texture ng mga nasa simbahan, medyo mabuhaghag ba? Mabuhaghag, kumbaga pagka sinubo mo, medyo grainy. Alam mo yon? This one is mas smooth yung loob. Para medyo cakey siya. Tapos, wala siyang budbud ng asukal. Wala siyang budbud ng asukal. Wala rin akong nalalasahang, di ba usually sa mga bibingka, yung mga may mantikilya ba na matitaste mo, na may makapal na bibingka sa ibabaw. Ito, plain, straightforward na bibingka. Masarap siya, pero siguro hinahanap ko lang yung yung mga sa palengke ba, or yun nga sa mga simbahan, yung mga toasted na mga dulo na crust. Tsaka yung yung mantigilya. There's nothing wrong with that naman. Pag umorder kayo nito, pwede nyo naman lagyan ng butter kung may butter naman kayo sa ref ninyo to enhance the taste. Kung hinahanap nyo lang yung traditional. And pwede nyo naman budburan ng asukal dito. Kung naghahanap lang kayo ng dagdag tamis. Pero para sa akin, balanced yung flavor niya. Masarap siya, hindi ako nanguuto. Masarap siya,
talaga. Hindi siya parang actually medyo binabaan ko yung expectation ko sa mga ganitong commercialized bibingka. Pero, panalo na rin ito. Tsaka kasi yung size niya mukha lang maliit sa tingin ninyo. Pero I think it's okay for the price. Maano siya oh. Thick siya Nakikita nyo ba guys? I think this is parang more than an inch yung thickness niya Thick naman siya. Kaya ayun, overall, satisfied naman ako dito sa mga nabili ko na ito. Yun lang, siguro this one, dadagdagan ko ng mantikilya at saka konting asukal mamaya para mas lalo namin ma-enjoy ni husband ko kasama ang kape. Ayan. Pwede ko rin siyang initin dito sa aming oven. Tapos, this ones ay i-enjoy namin ulit. Ayan. So, marirekomenda ko sa inyo tong mga cakes ni Idol Chef RB. Sana mapansin niyo ako dito. Pero, walang halong etos-etos ko. Kapag napunta kayo ng Binyan, Laguna, why not try these cakes ni Chef RB? Aside from this, marami pa naman pong ibang cakes and pastries kayong makikita doon. So, hanggang doon na lang guys ha. Sana na-appreciate niyo itong ating cake review that I haven't done for a long time. And, God bless po. Sana po mag-enjoy po kayo at bumili na kayo ng cake. Try nyo rin, di ba? Sarap-sarap kaya ng cake. So, hanggang dito na lang guys. Till next video. Bye!